Alright guys, so ang topic natin ngayon ay yung children components. Paano nga ba natin gagamitin to at ano nga ba yung children component? So, before we start, so yung children component, ito yung mga nasa children element. Like, so, meron tayo ditong div, di ba? Itong div na to. Yan. So, yung div na to, ito yung parent element. So, ito yung magiging children element, syempre. So, ganun yung intindi ko or ayun yung pinaka basic explanation dun sa children element. So yung component. So ganun din naman sa component, 'di ba? So kung may parent component tayo, pag in-insert natin dun yung another component o yung other component is ayun na yung magiging children element. Ngayon, gagawa naman tayo ng component para i-display itong mga to. So yan. Dito create tayo ng card. And then, lagay natin dito yung card.jsx, siyempre. Yan. So, lagay lang natin yung proper structure. Then, return natin. So, meron tayo dito div. So, tapos, export na rin natin yung ating card. Yan. So, save natin. Ngayon, dito na papasok yung ating paggamit ng children element o children component. So, ito yung pinaka-children component natin, yung card. So, dito natin yung gagamitin. So, pakita ko muna sa inyo. So, previously, di ba, tinuro ko sa inyo paano gamitin yung props. So, pag naglalagay tayo ng children o ina-apply natin yung mga children component, so, ganito rin yun. Sa props din natin nilalagay. Sample, lagay ko dito yung title and then yung ating children. So, ito ay given, yung children. Yan. So, given yan. Ngayon, dito, maglalagay ako dito ng H1 for title, di ba? Yan. And then, syempre, sa baba nyon, yung ating children na paragraph. So, in description, kumbaga. So, depende kung ano ilagay natin. So, basta, ano na ito is, i-determine na ito talaga is yung children, kung ano ilalagay mo dun sa kanya. Kumbaga, parang, ito yung magiging, ikaw na yung bahala kung ano ilagay mo dito, sa part na to. So, let's say, ito, naka-p-tag. Yan. So, ikaw bahala. Yan. Then, save natin. Punta tayo dun sa my app.jsx natin. Ngayon, lagay natin dito yung ating card. So, usually, di ba, pag gumagamit tayo ng component, ang nilalagay natin ganito lang. Let's say card. Insert na rin natin. So, di ba, ganito lang. Usually. Pero, kapag gumagamit tayo, o kapag gusto natin maglagay ng children element, o apply yung children component dyan. So, ganito lang ginagawa natin. Lalagyan lang natin siya ng closing tag. So, itong part na to. Yan. So, para lang div. Isipin nyo, div yung structure niya. Ganon. Then, syempre, kailangan may title dito. Dito natin ilalagay yung title. So, let's say Japan. And then, ito na yung pinaka-children. So, ayun yung sinasabi ko. So, gusto natin i-render tong Japan na variable natin. Ngayon, save natin. Punta tayo sa browser. Yan. So, makikita nyo, di ba, nag-render na siya ngayon. So, ayan yung pinaka-basic, paggamit ng children component o yung children na nasa React Node. So, ito kasi yan eh. Try natin gumawa ulit ng panibagong card. So, pero ito ay, let's say, USA. Ngayon, lalagay natin dito is yung kung ano yung gusto natin lagay. So, let's say, meron tayo ditong H3 with color sabi natin, style color green. Tapos, hello USA. Yan. So, tingnan natin kung ano mangyayari o ano yung i-render niya. Ayan, di ba? So, ayun yung children na props o yung nasa prop natin na children. So, ayun ay given na. So, hindi natin pwede palitan.
Kung makikita nyo, di ba? Ayan, oh, naging green siya. So, depende sa kung ano yung nilagay natin dito. Pero kasi naka-P tayo dito, so, paragraph siya. So, mostly ang ginagawa is ganito. Kung nakadepende sa'yo kung ano yung ilalagay mo dun sa children element niya o yung component. So, dito, nakadepende talaga dito sa part na to. Ngayon, render naman natin yung South Korea. Yan. And then, syempre, South Korea. 'Di ba? So, yan. 'Di ba? Ganyan lang siya, guys. Ganyan na gamitin yung pinaka-children na keyword dito sa React.